Hi guys! For today's video, ayan kasi nag-grave na naman ang lola nyo. Magluluto na naman ako ng biko. So kasi nga diba guys, Semana Santa, so bawal ang mga karne. So dapat ang kakainin natin is gulay, isda. So ayan, para makatipid-tipid guys, ang sabi ko is magluluto na lang ako ng biko kasi namimiss ko. At naalala ko, pag nasa Bicol kami, pag may mga pasyon, pumupunta kami. Kadalasan, ang mga kakainin ay mga kakanin. May biko, may ibos, may suman, may pansit, at kung ano-ano pa. Marami talaga silang pagkain. So ayan na nga guys, nilamas-lamas ko na yung nyog. So kailangan talagang ganyanin. Pero huwag kayong mag-alala kasi naghugas naman ako ng kamay at malinis naman yung kamay ko. And then binalawan ko na yung malagkit. Tapos yung nilagay ko dyan is iyan yung pangalawang gata. So gata talaga yung isinabaw ko dyan, hindi tubig, para masarap. So ayan, lulutuin na nga natin siya ng bagya. Nilagyan ko na rin pala siya ng asin tsaka anis. So ayan nga, yung unang piga guys, yan yung gagawin kong yung nilalagay natin sa toppings. Sa Bicol ang tawag is mamok. Nakalimutan ko kung anong tawag sa Tagalog niyan eh. Basta yung nilalagay sa ibabaw ng mga kakanin. So dapat talaga guys, mahina lang yung apoy dyan. Ayan, tsaka palagi mo siyang i-check at hahaluin. Ayan, luto na nga yung rice. Napakaganda ng pagkakaluto. So sabi ko kasi guys, magpa-fasting ako kasi hindi ko pa natatry na gawin yun. So ngayon ang nangyayari is nagiging fast eating. So ang importante guys, alam naman natin yung ating mga kasalanan at kung paano natin pinagsisisihan yun. At hindi tayo nakakalimot sa taas, yun lang yun guys. O siya, ayan na nga guys, dahil luto na yung toppings natin. So ayan, inuna ko nga pala yung asukal, pero dapat talaga ang uunahin ko dyan is yung malagkit. Pero parehas lang naman kasi matutunaw lang naman siya. So guys, sa Bicol kasi is iba kasi yung paggawa nila ng biko. So natutunan ko ngayon, para matagal siyang masira, ganito yung gagawin. Yung mantika, di ba pag mamantikain muna, tapos yung mantika, yun na yung magiging sabaw niya. And then, pagkaluto niya guys, tas ilagay mo muna sa ref bago kainin. Ang sarap-sarap niya kasi pang ilang luto ko na to guys, siguro pangatlo na. So kaya subo ko na ito. So ayan, ang hirap talaga maghalo kasi kailangan mo talagang lutuin pa siya ng dahan-dahan at dapat yung apoy niya is mahina lamang. So ayan, luto na siya. Ilalagay ko na siya sa foil. And then syempre dapat papantay-pantayin natin kasi ilalagay natin yung toppings sa ibabaw. And then hinati-hati ko na siya ng pa-square. So ayan, para mamaya hindi na siya mahirap hatiin. Then linagyan ko na ng toppings. So maganda guys kasi yung pagkakaluto ko nung toppings, yung sa ibabaw is golden brown talaga siya. Perfect! Medyo malamig-lamig na siya guys. So hindi ko nga napigilan kasi gusto ko na talaga siyang tikman. Ang sarap guys, grabe. Tamang-tama lang yung tamis niya. So ayan, o diba guys, naparami na ako ng subo. Yung iba ilalagay ko maya-maya sa ref para mas lalong sumarap. Thank you for watching guys.